Napier cuttings. Okay. So tubo na, no. Pinatubo muna namin doon sa sanga. Yan. Dadalhin ko doon sa aking students na mahilig magtanim. Okay, yan. Ganda, oh. Ganda ng tubo. Dito natin yan kinuha sa mga tanim dito. So ito, ang purpose nito ay para pasuwihin lang. So tinatanggal yung pinakang taas para magsanga siya. So lahat ng mga ano niya, nagsasanga. Ito sanga siya. Ito din, tapos dito rin. So nagsasanga siya para pag pinutol, bababad lang sa tubig ng konti, tapos mabilis na siyang tumubo. Yan. At ito ginagawa namin kasi mapangit yung lupa dito sa amin eh. Para-paraan lang. Pero kung maganda yung lupa sa inyo, hindi nyo na kailangan gawin to. Direkta pagka harvest, putol, tanim ka agad. So halimbawa ito, pagka putol mo ng buong puno, itatanim mo ka agad siya. Ikat mo ng 3 bukong. Ito, yung 3 bukong na yon, siyang itanim mo. Pero yung ginagawa ng ibang practice, parang binabaon yung buong katawan niya. Susuloy din, pwede din naman yun. Depende sa magiging practice ninyo o kung saan kayo mas convenient. At obserbahan nyo rin kasi nagbabari din kasi sa location, like mataas yung lupa, mababa yung lupa, buhagag yung lupa, clay soil or anything. Importante din na naintindihan mo yung paraan. So observe mo lang din, no? So ito ginagawa natin. Ito tubo muna natin mga ilang linggo. Pagkatapos na ito, pwede na to eh. Pwede na tong harvest. Iputulin, tapos ibabad ko ng 3 days, tapos transplant dilig, yon, okay yon. Pagka mainit, ganon. Pero kapag tag-ulan, hindi nyo na kailangan gawin to kasi mabilis talaga tong mag-multiply, mabilis tong dumami. Yan. Okay, matataba yung puno niya, no? Kaya lang, iingatan nyo rin minsan, nagkakaroon ng ganitong kulay, oh. Eto, tingnan nyo to. So, etong isang to, medyo madark. Eto, fungus. Okay, eto. Pero hindi naman sobrang nakakapekto to, no? Dahil yan sa panahon, pagka umuulan, umiinit, yan, yung part na to, oh. Namumuti siya before, tapos nagiging ganito na kulay itim na. Unlike nung iba, kita nyo naman, ito, oh. Etong part na to, itong maputi na to, pag nagtagal siya dyan, iitim to. Etong parang ano na to, powdery. Yan. So pag nagtagal, iitim, tapos magkukos siya ng pag dark ng ganon. So ito din, oh. So maliit pa, may ganyan na siya. Yan, natatanggal siya, oh. Parang powder siya, parang powder lang. Tapos pag nagtagal na siya, ang mangyayari dahil nababasa ng ulan at kakapit dito sa sanga niya, sa ganito niya, oh. So pag kumapit na siya, hindi mo na matatanggal. Okay? So pag hindi mo na natanggal, medyo mas dark na siya, kagaya nito. At pag nagtagal lalo, ganito na mangyayari sa kanya. Ito, black. Ito na yun. Yun yung nagkukos dyan. Pero hindi naman siya sobrang nakakapekto. Kaya lang ang pangit, no? Naapektuhan yung niya, quality. So yan. Ganyan ang ginawa natin. So madaming ginawa natin na ganyan. Para ma-expand natin yung tatamnan, no? Medyo maliit pa kasi. Okay, sa banda dito naman, meron tayong Mombasa grass. Okay, ganun rin ginagawa natin sa Mombasa grass. Madalas kasi, mas mabilis itong tumubo. Gusto nung karabaw, nung ating pinapakain na, yung dulo. Though, syempre lahat naman ng parts nakakain sa kanya. Pero dahil nga, short kami sa pakain, binabawasan muna namin yung dulo. Wag isasagad kasi namamatay agad siya.
Unlike nung napier na nagsusuloy, eto iba ang nature nito. So pag pinutol mo dun sa dulo, namamatay na yung pinagkunan mo technically. Pero mas maganda dito, mas mabilis siya mag-multiply kapag tanim mo, bawasan mo, angkat ka ng konti, tapos transplant ano. So eto siya. Dati nung unang tanim namin dito, 2 linya lang to, no. So eto nakalinya pala, hindi siya halata ano. So 2 linya siya. Okay, like galing sa Laguna yung ating binhi niyan. Tapos, Nay, puno na yung tubig. Oh, eto may tubig pala tayo nakaganito. Yan. Okay, so eto yung part ng ating Mombasa, no? Yan. Then, in-expand natin ng konti. Okay, may area tayo dito para sa taniman ng mga sitaw. Wala na, lipas na yung sitaw. Okay, natanggal na. Yan. Okay, importante may yung mga ganito, no? So, bakit kaya natin kailangan nito, yung liga, yung maliit na ganito? Okay, for, ano yan, peste. Iniiwasan natin na pag-multiply yung pest doon sa ating mga sitaw, no? Hindi niya pinapakialaman yung yung iyong sitaw, ano? So yung mga peste, yung mga atake dyan, no, importante yung ganyang insekto sa inyo. I don't know kung insect ba yun o kung ano. So ito yung next phase natin mula doon sa part na yon. Meron tayo ditong Mombasa grass, yan. Okay. So hanggang doon sa dulo, na-expand na natin yan. Okay, so pag wala tayong ginagawa, dagdagan ulit natin dun sa other phase. Yan. Tapos may mga ilan pa dyang kamoting kahoy. Yan. Sa gilid lang naman yan. May may net. Lagyan natin ng net. Eto. Kasi baka may ahas pumasok dito sa kabila. Then, eto. Okay, nakalinya to dati. Binawasan na natin. Nagluto tayo kanina, no? Ng kamoteng kahoy. Yan, ilang peraso for cravings purposes lang yan. Ano? Siyempre, pagka may cravings ka, hindi ka nabibili. Magluluto ka na lang. So, another grass pa rin to. Mabango to, yung grass na to. Ito. Pinapakain namin to sa native na baboy. Ano? Okay. Magaspang siya, magaspang pero medyo may parang may balahibong konti. Kung papansinin mo, may balahibo. May kakaibang scent ito. Pag tinikman mo siya, parang may aftertaste. Wag mo nang tikman, hindi mo gusto. Yan, ito yung ating Mombasa. Yan. Okay. So dito pa marami pa yung space. Wala lamang tayong maraming oras para magtanim So eto lilinisan natin later on siguro pag umulan para maging maayos na. So yun, doon sa part na yun, doon lang yung aming munting bahay kubo. Tapos eto puro mga na yan, damo, halaman. Yan, puro gubat na yan, halaman, kawayan. Nature lovers, yan. Eto. Sarap ang buhay dito, tahimik lang. Okay? Bye-bye.